Mga kababayan, na nagsalita na ang mayor ng Tuguegarao City sa kanyang pakikipagpanayam kay ah, Miss Karen Davila. Yan. At nasabi niya po na ang lumalabas na bilang ng, di ba narinig po natin yung influx of Chinese na maabot po sa higit 4,000 katao, mga estudyante ay kanyang pinabulaanan at sinabi niyang exaggerated po ang figure o ang numero na inilabas. Ang sabi ng mayor na si Mayor Myla Tingke ay there are only 486 Chinese students currently enrolled sa St. Paul University. Yun po yung lininaw po niya yan at kay Miss Karen Davila. At sa kanyang tono, sabi niya na medyo pinulitika daw. Exaggerated nga, pinalabas na umabot sa 4,000 plus Chinese students ang kasalukuyang nag-enroll dyan. At ano po pala, ang distansya ng eskwelahan sa EDCA sites ay aabot po ng 2 oras. Ganun po kalayo. But anyway, maganda naman at tayo po'y naliwanagan. Di pa po natin alam kung how true is this, but magkakaroon po ng investigasyon, magkakaroon po ng hearing sa, I think, sa Kongreso at siya po ay ipapatawag para po yun, ipaliwanag ang mga pangyayaring ito or mga ugong about sa influx po ng Chinese students dahil nga po dyan sa mainit na usapin sa West Philippine Sea. Kaya medyo naalarma ang taong bayan because we're thinking of national security, right? Inisip natin na mainit ang friction natin with China at kung tutuman yan na 4,000, of course, nakakatakot, right? Dahil para na tayong in-invade ng China or unti-unti tayong pinapasok ng mga Chinese. So sabi niya, klinaro ni Mayor Myla Tingke na there are only 486. At aside from that, sinabi niya rin na hindi lang po mga Chinese students, pero at this point, majority po sa mga estudyante ng St. Paul University, majority po sa kanilang mga estudyante ay mga Chinese. At according sa mayor, na ang edad po ng mga nag-enroll na mga Chino ay from 18 and above. At karamihan po daw po sa kanila ay medyo may edad na, may mga edad na like nasa 50s, 40s, ganon. Dahil kumukuha daw po sila ng kanilang mga masters, PhD. Yan. So, malalaman po natin yan talagang magkakaroon po ng investigasyon sa Kongreso pag siya po ay ipapatawag na at makikita po natin yan sa ating mga national TV or sa social media, makikita po natin ang kabuuan ng investigasyon na to. So yan lang po muna mga kababayan, mga Karayban. Sana po maging vigilant po tayo. Paglaban po natin ang ating karapatan at sana po ipaglaban po din po natin ang ating nag-iisang inang bayan. Sana po wag po tayong pagagapi sa mga bayarang vloggers. Wag po tayong madaling maniwala o magpaloko sa mga bayaring vloggers na to na sila po yung mga gumagawa ng mga disinformation at mga fake news. Huwag po tayong madaling maniwala. Kailangan po tayong mag-research dahil sa panahon ngayon, talaga widespread po, napaka-rampant ang fake news and disinformation. At yan lang po ang ating maikling usapin or talakayan
para po Para sa Viant Channel. Huwag niyo pong kalilimutan pong mag-subscribe sa aking channel. Ito po ay bagong channel ko po, Para sa Viant Channel. Yan. At huwag niyo din pong kalilimutan i-subscribe ang aking Manong Rayban channel. Yan po ang aking main YouTube channel. Maraming pong salamat sa inyo lahat at mag-iingat po tayo lagi. Paalam.